Samahan din ako ng mga manunood dyan. Ha? Samahan ninyo ako sa maiksing pagtawa. Bakit? Akala ko panalangin eh. Tawa pala. Sabay-sabay Bakit natin. natawa? Sabay-sabay natin pagtawanan. Asa na yung impeachment? Oy! Oy, ituloy nyo na yung impeachment. Pang-apat na daw, Ay, ah. nako. Coach. Diba? Ay, Pang-apat na daw, pang-apat. Nananawa. Oo, umiiyak iso, na yung padami. umiiyak na yung Makabayan Block. Ano daw, actionan na daw. Hindi, 6 na mambabatas lang. Sa sobrang daming mambabatas, 6 lang ang gusto na i-impeach si VP Sara Duterte na mambabatas ha, sa ngayon. Consoli, sige, tuloy mo yung ano mo. Yung mga manunood, pagtawanan na natin. Pambira, impeach nyo na si BP. Ako, gusto ko na pa-impeach si BP Sara eh. Oo. Pero attend ako ng rally. Pero gusto ko pa-impeach. Nang mayroon tayong pinagtatawanan. Di ba? Nang makasagot si BP Sara. Isipin ninyo, ito balita ko rito ha. Ang dami ng dumidistansya. Ayaw na magsipirma. Yun. Ayaw lalayo sila kasi mag-e-eleksyon eh. Ayaw nila ma-associate kila Tamba sa Quadcom, etc. O kaya, pasensya na partner, kukontrahin ko kayo sa sambayan ng Pilipino. Sige. Tuloy nyo na yung impeachment. Yeah. Impeach na kung impeach. Oo. Di ba? Alam nyo, sabi nga nagsasabi na sa akin, no? Kung nag-iipon si partner Jay Guevara ng mga nagme-message. Ito iniipon ko rin to. Iniipon mo Yung rin. mga pagtatawa na kasi, balita ko, mga NPA na lang ang gusto magpa-impeach kay BP Sara. Correct. Sila na kasi pag nakaupo si BP Sara, sila maapektuhan. Yung mga NPA na yan, mga rebelde na yan, mga komunista na yan, mga makakaliwa na yan, sila na lang. At itong mga tao, lalo na itong mga trapo, mga politiko, yung panahon ni Duterte, sip-sip kay Duterte, nung panahon ni BBM, sip-sip kay BBM, tapos ngayong bumabaho na, wala nang impeachment, ayaw nang magsipirma ng impeachment, pero ang tagal nilang binibuild up yan. Iniimbestigahan si Sara, BP Sara, iniimbestigahan si BRRD. Ang bottom line, hanggang gano'n na naman pala. Kasi, yan pag pumirma ka, para ka talagang tumaya dyan. Yes. Madali kasi magngangawa Oo. Pero pag may pirma na, nakataya ka na. Diyan sila naduwag. Maraming mga politiko, pagdating dyan, hanggang ngawa. Pero pag tataya yan, doon yan tataya sa sigurado. Yeah. At ramdam nila ang lakas ng Duterte, kaya hindi sila no? Pero dagdagan ko naman din si partner Jay, yun. Ultimo nga tayo hindi naman tayo member ng KOJC. Hindi rin tayo member ng Iglesia ni Cristo. But this is the time na para tayo ay magsama-sama, magkakaiba man tayo ng paniniwala sa reliyon, pero magsama-sama na tayo dahil meron tayong pinapaniwalaan na pang-aabuso ng gobyerno at sama-sama tayong lumaban. No? Yes. So kalimutan na natin yung mga gagamitin yung rally. Sabi ni Jay, gagamitin yung rally para may donation yung iba. 'Di ba? Hindi lang 'yun, ginagamit naman yung rally pang sariling pakanan. 'Di ba? Yung halimbawa May palipal. Politiko. May palipad, may views. Na walang masama mag-live, wala, no? Pero ayan na natin, wag na tayo magsapawan. Kung gusto nila mag-live sila. Kung ayaw nila mag-live. Kasi pansin nyo, tayo naman, di ba? Nag-attend tayo ng rally sa EDSA, nag-attend din tayo sa veterans, hindi tayo nag-live. Diba? May nagtanong nga, ba't di kayo nagla-live? Sabi namin, marami na kasing naka-live. Basta kami suporta lang. Kung anong kailangan, yun ang gagawin natin. Hindi na importante kung anong pakinabang natin dito sa rally na ito. Yan. Ang importante rito, magkakaiba man tayo, ano man ang kulay nyo, ano man reliyon nyo, sama-sama tayo na ipaglaban natin itong mga pang-aabuso ng mga politiko natin at magsama-sama tayong pagtawanan sila, mga partners. Yan ang importante. Yung impeachment, tuloy nyo na. Sige na. Oo, at lagal no? Actually, iniintay din natin talaga yan, ano? Kasi tama si Jay, no? Ito yung pagkakataon ngayon na nataon dito sa pamahalaan, no? Administrasyon ni Marcos na nagsama-sama. At parang pagkakadinig natin,
evangelist kasama din. At pupunta po tayo dyan. Napakaganda neto kasi ang ipinaglalaban, kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Kahit naman yung KOJC, hindi naman nananawagan na patalsikin yan Kumbaga kapayapaan at pinapanawagan yung transparency noong mga rally-rally na sinasamahan din natin dyan. So maganda po ito at kahit papaano, kahit magkakaiba ang ating pananaw sa espiritual, kahit dito, ito na yung common denominator natin, yung pagmamahal sa ating bansa. Dahil pag hindi tayo nagsama-sama, hindi tayo nagkapit-bisig para iligtas ang ating bansang Pilipinas, kung nagawa nga ito, doon sa yung mga panggigipit nila, nagawa nga yan sa Kingdom of Jesus Christ sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Sikibuloy, pwede rin gawin yan sa ibang mga sekta o ibang kongregasyon. At yun nga, may komento ang isang opisyal ng pamahalaan ng mga pinagdadaan ng hamon ngayon ni Pastor Apollo Sikibuloy at si MJ Mondihar nag-uulat. Yan. Mula sa isang simpleng buhay sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao City sa Mindanao para makahanap ng tahimik na lugar ng pagsasakahan. Yan ang storya ng pamilya ni Pastor Apollo C. Kibuloy, spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na isa sa malalakas na senatorial candidate sa 2025 midterm elections. Pero ang kanyang gawaing spiritual sa KOJC na may 7 milyong taga-suporta sa buong mundo ay nabalam dahil sa mga hamong kinahaharap ngayon ng butihing pastor. Biktima si Pastor Apollo ng matinding political persecution ng Marcos Jr. administration. Hindi biro para sa isang pangkaraniwang tao ang pinagdadaanan ngayon ng butihing pastor na nasa detention facility. Ayon sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Greco Belica, walang pinagkaiba ang sitwasyon ni Pastor Apollo sa maraming Pilipino ngayon na sumisigaw ng hustisya. Nakita natin inabuso sa buhay at sa pagkatao ni Pastor Kibuloy, inirefile, binuksan ulit ang kasong patay na at dinismiss na. Pinasok ang isang religious compound na nang walang tamang warrant, walang tamang search warrant. Ani Belica, malinaw na politika dahil kilala si Pastor Apollo na malapit kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kilala rin ito na supporter ni Vice President Sara Duterte na gustong ipa-impeach naman sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Bago ang lahat ng panggigipit, magkasabay sina PRRD at Pastor ACQ sa isang television program kung saan hayagang binatikos ng dating Pangulo ng bansa ang mga pulisya ng kasalukuyang administrasyon. Na kung kaya nga gawin sa isang taong kilala, makapangyarihan, or kinikilala, di lalong kaya sa atin gawin yan kahit na sino sa atin na walang kakayanan magsalita, lumabas sa media, gumastos, paano pa? Ipinunto naman ng dating opisyal na marami sa mga nakukulong ngayon ay inosente at biktima lamang ng inustisya. Mayorya ay umaasa sa tulong mula sa Public Attorney's Office o PAO na tambak rin ang hinahawakang kaso sa buong bansa. Ani Belica, naway sumalamin ang masa sa pinagdadaanan ngayon ni Pastor Apollo na walang ginawa kundi maghayag ng katotohanan sa kasalukuyang estado ng bansa sa kamay ni Marcos Jr. na mula sa rurok ng paglilingkod ay kinulong, pinagkaitan ng kalayaan at biktima pa na matinding paninira. Subalit na natiling matatag at mag-aalay ng buhay para pumasok sa pamahalaan upang patunayan na posible pa rin ang hindi maging korap sa Senado. Yang nangyayari kay Pastor ngayon, pwede mong mangyari sa ating lahat yan. Simpleng tao lang yan ministro lang yan na lumaki ng lumaki ang ministro dahil sa pagpapala ng Diyos. Paano tayo? Paano yung milyon-milyong Pilipino na wala namang kakayanan ipagtanggol ang kanilang sarili, wala silang SMNI kagaya nito, wala silang followers, wala silang political clout and influence, pero kinagalitan lang ng pamahalaan dahil kinokontra ang mga maling, sa palagay niya ay maling ginagawa ng pamahalaan. Kalayaan po natin yan Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Alright, so ayun mga partner, Eto naman kahit hindi mo kailangan, nag-graduate ka ng college, so may degree ka, graduate ka ng high school or elementary, sa nakikita natin, ito ay patunay na ito ay political persecution, At lagi nating sinasabi sa ating mga vlog, sa ating mga pag-uusap-usap, na kaya naman nila ginagawa ito kasi napakabigat, napakatibay na support system ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga Dutertes. At
tingnan nyo nga, pagkatapos kay Pastor Apollo C. Kibuloy, tinatarget na naman nila si VP Sara Duterte. At dinadamay pa dyan si Pangulong Duterte para nga mawala yung kinang ng kanilang mga pangalan at syempre magalit ang tao. Kaya lang kabaliktaran ang nangyayari na imbis na magalit ang tao sa mga Duterte, lalong minamahal dahil nakikita ng taong bayan kung anong panggigipit ang ginagawa nito. At buti na nga lang, meron tayong SMNI, mayroong DCIR, merong SMNI kung saan tayo nakakapagpahayag. At nasasabi natin ang side ni Pastor Apollo C. Kibuloy na ito ay talagang, ginawa nilang political prisoner si Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan nitong mga gawa-gawa nilang kaso na nauna ng mga ibinabasura na nga ito sa bansang Amerika, binubuhay nila dito sa Pilipinas. Dahil nga, alam niya nila na ang mga Duterte ay ang magiging tinik sa kanilang lalamunan sa 2028 election and even sa 2025 election dahil napakabango pa rin ng pangalan ni Pangulong Duterte. At lalong bumango yan, noong pumasok si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil alam naman natin, lagi natin sinasabi dito na si Pastor Apollo Kibuloy hindi pa man nakakapasok sa mundo ng politika ay marami nang nagawa. Ito yung mga OFW tinatawag nating hero, mga buhay na bayani. Etong yung mga enforcer natin, tinatawag din natin ng mga bayani kapag nakakaligtas sila ng buhay na nasa bingit ng kamatayan. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pwede rin natin itong tawaging bayani. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ay nagliligtas siya noong mga tao o individual na napapariwara ang buhay. Yung mga dating drug addict, yung mga dating rebelde, yung mga walang matuluyang pamilya. Kinupkup yan ni Pastor Apollo Kibuloy at ngayon, tinatamasa nila ang kaginhawaan at kapayapaang buhay sa loob ng KOJC. Ganyan kalupit si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya doon sa mga hindi nakakakilala kay Pastor Apollo C. Kibuloy, pag-aralan niyo po ang buhay niya, pag-aralan niyo kung saan siya nagsimula at matitiyak ko na bibilib kayo sa pinagdaanan ni Pastor Apollo Kibuloy from rags hanggang sa ngayon na siya ay isa ng pastor sa napakalaking sekta dito sa Pilipinas o sa buong mundo na walang iba kundi ang Kingdom of Jesus Christ. Father J. Napakaganda. Alam mo, nagsimula sila sa... sorry. Nakamute pala. Sorry. Alam niyo, napakagandang ehemplo nito ni Pastor. Dahil nagsimula, alam naman natin nagsimula sila sa maliit na community, maliit na samahan. Biruin mo, naikukwento pa sa atin na ang tanghalian, almusal nila ay nilagang saging at nilagang kamote. Puto. At puto. Yan. Na pinagkakasya nila yun lahat. Hanggang sa dumating na yung panahon na ito na yung blessing sa kanya. Alam mo, Master, Coach Oli, kung bakit hindi natatakot si Pastor sa lahat ng ibinabato sa kanya. Alam niya kasi kung sino yung kakampi niya Yes. Alam niya kung gaano kalakas yung kakampi niya. Yes. At ayun yung Panginoon Diyos. Alam mo, kapag yan kasi yung kakampi mo, kasama mo, sa pang-araw-araw, bawat oras, minuto, kahit ano pang issue, ano pang mga gawa-gawang balita ang iba to sa'yo, kasiraan ng iba to sa'yo, hindi ka matitinag at hindi ka panghihinaan ng loob. Dahil alam ni Pastor na napakalakas ng kakampi niya. At yun ay walang iba kundi ang itaas. Correct. Oo. Coach Oli, ano masasabi mo dito? Ako, alam mo mga partners, ito sa aking paniwala. Walang lehitimong pag-angat nang hindi dumadaan sa apoy. Lahat yan ay nagkakaproblema. Yes. Kahit pag lahat ng mga Bible heroes, pag titingnan natin sila, lahat sila talagang dumaan sa challenges, dumaan sa pagsubok para pag natanggap nila yung blessing, hindi nagiging curse, hindi nagiging sumpa. Kasi pagka ikaw ay gumagawa lang ng mali at ikaw ay pinagpapala pa rin, medyo matakot ka ron. Kasi possibly, yung pagpapala mo ay galing sa demonyo. Yes. Kaya, halimbawa, drug lord ka, puro pagpapala, sige, hindi galing sa Diyos yan. Hindi, dahil pinagpapala ka ng demonyo para ikaw ay matuloy-tuloy
na maging drug lords at ay nagagamit, maging drug lord at magagamit ka. Pero alam mo, yung mga, alam nyo, yung mga talagang katulad ni Pastor Kibuloy at sabi ko nga, marami, talagang bago ibibigay yung blessing, may paghahanda diyang nagaganap. Para pag dinating niya, pagbigay ng blessing, ang maraming Pilipino or maraming tao ang magiging makikinabang dun sa blessing. Kasi kadalasan, ang blessing ay hindi talaga para sa atin. Pag binigay ng Diyos, para yan sa iba. Kaya itong dinadaanan ni Pastor Kibuloy, ako ina-expect ko na yan patungkol sa kanya. At alam mo, napakagandang blessing na nga niyan eh. Kasi, bakit? Tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador. Yes. Kailangan natin siya ngayon. Tingnan nyo, nung panahon ni PRRD, hindi naman siya ayaw niya ng politika. Hindi nga siya kumuha ng posisyon. Kahit na talagang, pag binanggit mo ang Duterte, kasunod niyan, Pastor Kibuloy. Pero wala siya, di ba? Yes. So yan, isa sa nangyari ngayon, naisip niya, kailangan ng Pilipino ng tulong. Ng totoong may malasakit sa taong bayan. Ayan, tumakbo siya ngayon. Di ba? Isa na yan sa blessing. At yung blessing na yan, ay kung siya'y papalarin, ay maisishare. Kasi hindi naman para sa kanya talaga yan eh. Kung siya'y mananalo, para sa mga Pilipino yan. Yes. So, doon nagsisimula ang lahat ng yan. At maganda. Ito. Tama nga naman si Greco, si Sir Greco. Again, kung nagagawa nila kay Pastor Kibuloy, kay BP Sara, yung harassment, paano pa sa ating mga ordinaryong tao? Yes. Na wala naman tayong kakayanan at wala tayong political clout, wala tayong At ginawa na, Kucholi. Yes. So, Kibanat Bay pa lang. yan eh. Ako, meron ako ikakwento, hindi ko na lang babanggitin ha. Kwento mo na. Kasi- Kwento mo na. Oh. Hindi lang naman, Banggitin mo na. hindi ko lang babanggitin yung pangalan, yung pangalan, pero ikakwento ko kasi sige, merong sige, Sige. Kwento merong mo na. hinaharas na isang malaking influencer. Sabihin na lang natin na influencer na hinaharas at malaki ang boses. Oo. Parang kilala ko yan Daming demanda. Kaya talagang inaano siya pero ngayon nag-i-inhibit yung mga judge. Oo. Ay, walang gustong umawak. Bakit kanyo? Hindi talaga hinug sa pilit yung pagdidemanda sa kanya. Hindi talaga mananalo. Umidistansya itong mga judge, nag-i-inhibit. Kaya ayaw din naman nilang mag-judge in favor dun sa influencer kasi baka mahalintikan sila nung mga abusado. Yun. So para mawala ka na lang sa Tanggihan mo inhibit na lang. ka. Kaya Tanggihan na lang. Naghahanap sila. Oo, di ba? Tahimik na lang. So marami nang pangyayari ngayon. Yung fact checker na yan. Oo. Di ba? May yan eh. Hindi naman talaga magtatagumpay ang kasamaan. No? Lagi sa dulo ang panalo bida. Sa simula nagpapabugbog lang yan. Pero tinan nyo mangyayari sa fact checker. Tama. Diba? Oo. Mawawalan siya. Oo. Mawawala ng fact checker, iyak ka na. Ano ba yun? Vera Files, saka yung Crappler ba yun? May dudugtong ka, partner Jay. Baka mukhang may dudugtong ka. Yung yung kanina sinasabi ni Sir Greco at ni Coach Oli. Yung mga, kung nagawa nga, kaila Pastor, maaaring gawin. So, tutusin ang dami ni si Bantag, diba? Si Tebes, si Pastor, KOGC. Tsaka yung mga partner, yung mga maliliit pa, yung kila Mayor Rama. Mayor Rama. Si Congressman Jonas Cortez, Mayor ng Mandawi. Yung sa Davao. Yung Gobernador. Hubahib. Hubahib. Marami pa. So, yun nga, tama nga yung sinabi na, paano na lang tayo? Yes. Paano yung mga katulad natin na simpleng mamayang Pilipino na kapag ginawa nila itong mga ganito, buti, tingnan nyo, yung mga taong nabanggit natin, kahit papano may pangbayad sa attorney, may pangtustos, kahit papano, pero kung gipitin nila, grabe, talagang sagad sa buto. Kaya nga medyo talagang
mas kailangan natin, hindi medyo, talagang kailangan natin ng taong katulad lang nila Pastor at ng iba pang mga PDP laban na para puksain yung mga ganitong pangyayari sa ating lipunan o sa ating gobyerno dahil yung iba kasi talaga ng mga politiko talagang ginawa na nilang yung kanilang kapangyarihan sa pagiging politiko para manakit or mang-abuso ng ibang mga Pilipino, no? So ito lang, basic. Number 52, nabagsak pa yung iPhone ko. Basic, ano? 52. Basic, 52. At iba pang PDP laban, marami yan dyan. Number 52 lang. Number 52. Ako medyo natawa lang ako doon sa komento ni Coach Oli kanina regarding dito sa mga kongresista na medyo dumidistansya dito sa impeachment ngayon ni VP Sara Duterte. Pero kung makakaldag sila doon kay VP Sara doon sa hearing, galit na galit, parang gustong manakit. Pero ngayon, na ito kasi yung Iglesia ni Cristo, di naman sa natin, na napakalaking sekta rin talaga nito. Oo. Napakalaking voting community nito. Kaya medyo naglalaylo sila nagbabait-baitan. Di ba nung mga nakaraan, tama si Coach Oli Oo, pinagpipilitan nila, tanggalin si VP Sara Duterte and all that. So ngayon, parang bakit tahimik sila? Bakit doon sa mga ayaw-ayuda, damay-damay kayo, di ba? Gusto nyo lahat, pare-parehas kayo meron. Bakit ngayon? Bakit pinababayaan nyo yung mga makakaliwang grupo na mag-hari-harian dito sa impeachment ni VP Sara Duterte? Samahan nyo na. Oo, nahiya Yung mga pa young kayo guns,